Pero guys, ito po talaga ang pumukaw ng atensyon ko eh. Kasi mga idol, sabi sa akin ng nagchat sa akin, ay parang may hidden tactics daw ang administrasyon na to. Kaya hindi muna sila nagkaroon ng impeachment trial kay VP Sara sa Senate. Kasi nga naman mga idols, alam ng administrasyong ito na hindi nila mai-impeach si VP Sara sa 19th Congress sa Senate ngayon. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Sa wakas, matatapos ko na rin yung racket ko ngayong first week ng May. Kaya balik vlogging na naman po ang inyong lingkod mga idol. So, kumusta naman ang Pilipinas bago mag-eleksyon? Nako, ayun, natupad na daw yung pangarap ni Bangagski na 20 pesos na per kilo ng bigas. Wow naman. Pero limited lang daw ang makaka-avail niyan. Hindi parang subsidy lang po ang kinalabasan ng 20 pesos na bigas na yan, no? Pero guys, ikinalulungkot ko sa mga blind followers ni Bangagski. Dahil siya nga po ang unang nangarap ng 20 pesos na per kilo ng bigas na yan. Pero hindi siya ang unang nakagawa niyan mga idols. Dahil alam nyo ba na after pangarapin ni Bangagski ang 20 pesos na per kilo ng bigas na yan, ay nagawa na po yan ng congresswoman ng 2nd District ng Zambales na si Nanay Bing Manikis noong 2024 pa. Diyos ko Lord naman, nakatikim na po kami ng bigas na 20 pesos dito sa amin sa probinsya ng Zambales. Putya, mura na, masarap pa yung bigas. Kaya naman sobrang laking tulong po sa amin noon mga idols. Nagulat nga ako nung nagawa na ito ni Congresswoman Bing Manikis. Kasi imagine, mas nauna pa niyang nagawa ito kumpara sa presidente nating nag-hallucinate, nangarap ng 20 pesos na per kilo ng bigas. Although we understand na rice subsidy po ang nabenta sa aming 20 pesos na per kilo ng bigas, masaya po kami kasi naranasan po naming makabili ng 20 pesos na per kilo na bigas. 10 kilo po bawat head of the family ang nabentahan dito sa amin sa probinsya ng Zambales. Kaya po nakakatuwa kasi mas nauna pang nagawa ni Nanay Bing Manikis ang pangarap ni Bangagski na 20 pesos na per kilo ng bigas na yan. Partida mga idol, wala pa pong pinangako niyan si Nanay Bing Manikis sadyang inalay niya lang po yun sa mga Zambaleño. Galing di ba? Kaya nga po, hanga talaga ako kay Nanay Bing mga idol. Kaya nga tingin ko malamang na pagsabihan si Nanay Bing ni Romualdez na itigil muna ang rice subsidy niya na yun. Kasi naman baka na-insulto niya si Bangagski, di ba? Imagine na unahan pa siya. Di ko sinabing sure yun pero tingin ko yun ang nangyari. Kasi wala na po kaming balita kung kailan ang susunod na rice subsidy na 20 pesos na per kilo na bigas ni Nanay Bing Pero malamang ay magawa na po ulit yan ni Nanay Bing. Kasi nagawa na kuno ni Bangagski. Di ba mga idols? And take note mga idol news blackout pa ang rice subsidy na yun ni Nanay Bing. Okay? Hindi katulad ng nagawa kuno ni Bangagski na nakatelevise talaga sa mainstream media ang kanyang 20 pesos na per kilo na bigas kuno. Alam nyo guys, mapapahiya tong presidente na to pag nalaman ng mga tao na rice subsidy lang ang 20 pesos na per kilo na bigas na yan. Kaya tingin ko malamang after election, mga ilang buwan lang, wala na rin yung 20 pesos na per kilo ng bigas na yan. Kasi nga, ibebenta lang naman yan sa mga mahihirap nating mga kababayan, di ba? Ano nga yung sabi sa balita tungkol dito? Watch this mga idol. Simula sa Biyernes, May 2 ay makakabili na ng 20 pesos kada kilong bigas sa 8 kadiwa site sa Metro Manila. Kabilang na dito sa Central Office ng Department of Agriculture sa Quezon City. Ngunit limitado lamang sa 30 kilo kada pamilya kada buwan ang pwedeng bilhin na bigas sa mga kadiwa center. O diba? Di dapat rice subsidy lang ang tawag ninyo dyan. Diba? Hindi ito. Ano nga sabi ni DA Secretary Laurel dito? Watch mga idol. Ito na rin ang katuparan ng pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Di wow, di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina, hindi si Bangagski ang unang nakagawa niyan. Kasi, una na pong nagawa yan ni Congresswoman Nanay Bing Manikis dito po sa ikalawang distrito ng Zambales
Hindi yung kinakunghon, okay? Wala namang nagawa yung ganun sa Olongapo eh, di ba? At tingin ko po, rice subsidy lang din ang style ng pagbenta ng mga bigas na yan sa mga piling lugar at sektor ng ating lipunan. At kung hindi political gimmick yan, bakit ninyo ipapatupad yan ngayong May 2025 na malapit na ang eleksyon, di ba? Ibig sabihin, political gimmick lang po talaga yan. So ano, akala nyo puro boplax pa rin ng mga Pilipino, no? Hindi nyo na kami manloloko. Utot nyo pula. Pero sige mga idols, i-continue po natin yung video. Ano pang ang highlight sa balita na to? Panoorin po natin mga idols. Ngunit limitado lamang sa 30 kilo kada pamilya kada buwan ang pwedeng bilhin na bigas sa mga Kadiwa Center. O diba? Limited lang ang pwedeng bilhin. 30 kilo lang ang pwedeng bilhin ng kada pamilya kada buwan sa 20 pesos na bigas nila, di ba? So meaning rice subsidy lang po talaga ang tawag dyan and nothing else more. Okay? Matagal ng planong magbenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Pero hindi agad nagawa dahil sa taas ng presyo nito sa world market. Ngayon lang umano naging posible dahil bumababa na ang presyo nito. Ano daw? Ano pinagsasabi ng DA na ngayon lang daw naging posible yan? Kasi bumaba na po ang presyo nito. Eh nabili nyo na yung bigas. Di ba? Ano yan? Kapag bumaba ang value niyan, ibabalik sa inyo ang sukle? Ha? Ano pinagsasabi nyo? For example, ha? Nabili ko yung item worth 500 pesos. Okay? Nabili ko na yun ha, nasa akin na. Eh bumaba bigla ang presyo niya sa world market o ang value niya o ang value ng item na yon ng 200 pesos. E di naging 300 pesos na lang yung item na yun, di ba? O ano yun? Ibibigay ba sa akin ng seller yung 200 pesos ko kasi bumaba na ang presyo niya sa world market? Di ba hindi? Kasi nabili ko na eh. Di ba? Obviously, yung mga bigas na yan, nakuha nila yan sa mas mataas na presyo bago nila ibenta ng 20 pesos per kilo. So anong pinagsasabi ng DA na ngayon lang naging posible kasi bumaba ang value nito sa world market? Ano daw? Ano ba naman tong DA na to? Nasa 370,000 metric tons ang paunang supply ng bigas na ibebenta ng 20 pesos kada kilo. Sa halagang ito, may 13 pisong lugi ang pamahalaan. So may 13 pesos na lugi pa daw ang pamahalaan. So meaning walang nagbago sa presyo nito nung nabili nyo, di ba? Sadyang nagpalugi lang ang pamahalaan para sa political gimmick na to. So ibig sabihin po ay napaka-trying hard nyo naman masyado magpasikat. Ano yun? Para lang makapagpasikat, kailangan nyo magpalugi? Ang mahal naman ng pagpapasikat nyo. Dahil 33 pesos kada kilo ito nabili sa NFA. Kitams? 33 pesos daw po nila ito nabili. Tapos ibebenta nila ng 20 pesos? Nakakatawa talaga tong gobyerno na to eh, no? Komedyante ang pucha. Kaya naman maglalabas ng 5 billion pesos ang pamahalaan bilang subsidy. Okay guys, I rest my case. Tama na naman ako. Meaning rice subsidy lang po talaga ang 20 pesos na per kilo na bigas na to, mga idols, and nothing else more. Kung di namin mabenta yan, at mabulok yan sa aming warehouses, eh walang value yan. 3 piso na per kilo yan. So tama na naman ang theory ko mga idols, na kaya nila yan ibibenta ng 20 pesos per kilo kasi walang bumibili. Kasi nga 'di ba, kung walang bibili niyan, mabubulok lang at baka 3 pesos na lang ang maging value niyan, 'di ba? Ito boss, question lang ah. Baka naman inaamag na yung mga bigas nyo ah. Kaya sa mas murang halaga ninyo binibenta. Yun po question lang naman. No. Eh kasi naman po sa DA SEC na mismo nang galing na pag di ninyo nabenta yan at nabulok lang yan sa kanilang mga warehouse, eh mawawala na po ng value yan. So ibig bang sabihin nito eh yung mga pabulok ng bigas ang ibibenta nyo ng 20 pesos per kilo, boss? Ha? At yung binanggit nyo na nagluwal kayo ng 5 billion pesos, eh paghahati-hatian nyo? Ako po eh nagtatanong lang naman. No. Question lang yung boss, ha?
Ako guys, alam ko kung paano mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, mga idols. Alam nyo kung paano? Ba't ko sasabihin? Diba? Siyempre guys, hindi ko i-divulge ang information na yon sa mga video ko. Baka mamaya kopyahin pa ng Nagsky administration na to. Mahirap na. Baka sabihin nila, idea nila yon. Tama. Diba? Pero guys, darating ang araw, ako po ang unang gagawa nun. Mag-iipon muna ako ng maraming pera bago ko magawa yon, mga idols. So pray for me na sana matupad ko yun, mga idols, dahil alay ko yun sa ating mga kababayan pag nagawa ko yun. Kaya nga guys, ang nakakatawa, bakit kaya hindi ito magawa-gawa ng mga mayayaman at maraming pera, no? Yung idea ko para maging mura ang presyo ng bigas, no? Well, siguro kasi hindi sa kanila binigay ng Diyos ang idea kung paano gawin yun. Ako guys, I believe na binigay sa akin yun ni Almighty Creator Yahuwah para balang araw magkaroon ng murang bigas sa Pilipinas. Ngayon naman mga idols, ito naman po ang pinapakalat nila na ang buong alyansa daw ay pasok sa latest Okta survey. Lalo daw lumakas ang alyansa, 11 out of 11 daw pasok sa latest survey na isinagawa ng Okta mula April 10 hanggang 16 daw. Ang tanong, nasaan ang resibo ng Okta na nag-survey sila? Di ba wala silang maipakita? Di ba? Nahihiya na nga ang mga survey firm ngayon na ilabas kung ilan lang ang na-survey nila dahil siguro alam nilang kahiya-hiya talaga sila. Dahil alam naman po nating lahat na wala pa sa 1% ng 1% ng total voters population ang nasa-survey nila. Tama. Di ho ba? Kaya nga guys, ito pong mind conditioning na to ang gusto ko pong solusyonan. Kaya naman po inayayahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na Pulso ng Masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na iko-conduct ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dummy account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dummy account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve, mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa, na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasi-survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klaseng survey. Tama. So dito po sa group ng Pulso ng Masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng Masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga i-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamind condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pulpolitiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga i-conduct nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na!
So guys, once na ma-approve ko na po kayo at nakapasok na po kayo sa Pulso ng Masang Pilipino Group, i-click nyo lang po itong dalawang nakapin sa group natin. So click the first one at sumali po sa approval rating survey natin. And then click back para po bumalik ulit kayo sa home ng group natin. And then click the second one at sumali po sa trust rating survey natin. Para po malampasan natin ang 1,200 hanggang 1,500 na respondents ng mga scam survey agency na pinagkukunan ng information ng mainstream media. Okay ba mga idol? At dahil malapit na po ang eleksyon, may konting paalala lang po ako sa mga kababayan nating nakakatanggap ng ayuda from AIX, AKAP, TUPAD, or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag-e-exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? 'Di ba? So ang motibo ay kitang-kita na gusto lamang nila magpasikat at umeksena. So meaning to say, this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao. Ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Hindi ang mga ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po nating lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatids, tanggapin nyo po ang mga perang binibigay nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na ang mga Pilipino. Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So ngayon naman mga idols, nag-check po ako sa inbox ko ng mga sinend po ng mga ka-DDS natin sa mga gusto po nilang pag-usapan natin. Actually guys, ang dami. Kasama pa nga yung kay Yana Motovlog eh. Anak ng toko na yan. Sa ibang vlog ko siguro gagawin po natin yan mga idols. Pero guys, ito po talaga ang pumukaw ng attention ko eh. Kasi mga idols, sabi sa akin nang nag-chat sa akin, ay parang may hidden tactics daw ang administrasyon na to. Kaya hindi muna sila nagkaroon ng impeachment trial kay VP Sara sa Senate. Kasi nga naman mga idols, alam ng administrasyong ito na hindi nila mai-impeach si VP Sara sa 19th Congress sa Senate ngayon. Dahil marami pa rin kaalyado si former President Duterte dyan. Gaya ni Kuya Bongo, Robin Padilla, Pia and Alan Peter Cayetano, ang Magdanay na Villar, si Bato, si Zubiri, si Jinggoy, si Idol Bong Revilla, si Pimentel, si JV Ejercito, siguro, si Aimee, pwede, si Lito Lapid, si Tolentino, pwede rin, dating kaalyado yan ni PRRD na biglang dumikit ngayon kay Ngagski, di ba? Si Villanueva at Gatchalian, pwede rin. So kung bibilangin natin mga idols, ang posibleng bumoto ng no na ma-impeach si VP Sara ay 13 out of 24 senators mga idol. So yung ibang mga hindi ko nabanggit, medyo malabo na yan mga yan. Kasi dikit na kay Ngagski ang mga yan. Yung iba, di ko na sinama kasi panay political butterfly yung iba dyan. So hindi ko na po sila sinama sa bilang mga idols. So make sense po yung sinabi nung ka-DDS natin na nag-message sa akin. Na hindi kaya ang motibo po talaga nang hindi muna nila aksyonan ang impeachment trial ni VP Sara sa Senate
ay dahil alam nilang hindi sila mananalo ngayon dahil marami pa rin pong kaalyado si PRRD at VP Sara ngayon sa Senate? Kaya after election na lang para pag nakapasok yung 12 senators ni Bangagski ay mai-impeach na nila si VP Sara? Kayo guys, ano sa palagay nyo? So guys, for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga kabayans.